Hello po mga kabayan, kamusta po? Si Kamano po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo. Samahan niyo po ang inyong lingkod, magkomentuhan po tayo. Maganda umaga po muna, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan mga kababayan. Umpisahan na po natin mga tambay. Ito po, kalat na po ito sa social media. Ito pong si BBM, si Marcos Jr. ay nakakausap po pala at bumubulong pa sa kanya ang kanyang ama. Mga kababayan, ang multo ng kanyang ama. Kaya nga po ang tanong natin, mas pinaniniwalaan mo pa ang multo ng iyong ama kaysa sa hinaing at problema ng taong bayan. Kaya po kaya nga po ang Vice President ay may sagot din po. Ano po ang sagot ng Vice President? Talaga ang ekonomiya natin at ang bansa natin ay pasama na ng pasama. Pero meron naman pong aso na tagasagot dyan eh. May aso po. Siyempre po, pababayaan po ba ng aso yan? Siyempre kakahul yun. Hindi po ba? Ito po, pakinggan po natin ang presidente, mga kabayan, na meron po pala itong third eye. Ibang klase pala ito. Pakinggan po natin. 33,000. Since I became president, sometimes I hear in the back of my mind, it's like my father and some of his other political allies, yung sa generation niya. Oh, mahirap ano. But you knew that. You knew it was mahirap. Mahirap ano. Since I became president, sometimes I hear in the back of my mind, it's like my father and some of his other political allies, yung sa generation niya. Oh, mahirap ano. But you knew that. You knew it was mahirap. Mahirap ano. Since I became president, sometimes I hear in the back of my mind. Nakita niyo po mga tambay, ibang klase, tatay niya, mga bayan. Ibang klase. Kaya pala, baka maraming advice pa tatay niya sa kanya, naririnig niya mga tambay eh. Kaya pala ganito po ang nangyayari sa ating bansa. Dahil po marami siyang naririnig, unang-una tatay niya. Kaya pala ang bansa natin walang iniwan po sa pagpapatakbo pala ng tatay niya. Mukhang na-advisean pa siya ng tatay niya. At sinasabi lang, mahirap, di ba? Talagang mahirap pagka ikaw ang presidente namin. Dahil una-una, baliktad po yon. Hindi naman po mahirap eh. Ginhawa sa inyo. Sa amin ang hirap. Hindi po ba? Yun po ang tamang termino. Yung sinasabi ni BBM na mahirap, mahirap daw. Paano mahirap? Puro ginhawa nga kayong lahat. Mula nung kayo'y maupo, puro ginhawa na ibinigay sa inyo ng taong bayan. Pati mga kaalyado nyo, taga-suporta nyo. At lahat po, pati mga politiko na kaalyado nyo ay nagsiyaman. Kaya nga nadideliveran pa kayo umano ng sako-sakong basura. Ang tawag nyo sa aming pera ay basura. Hindi po ba? Katarantaduhan po yan. Pero ito naman po ang sagot ng Vice President mga kabayan. Ang realidad po, ang tunay na sitwasyon ng ating bansa. Pero meron pong aso nakakahul dyan. Pakinggan po natin ang ating Vice President. No, ma'am. No. Our institutions are clearly abused. They are used for personal gain. We have already seen the testimony of witnesses about corruption, and there is practically nothing happening in our country. Ilang ulit ko na yan sinasabi noon na tigilan yung politika, tigilan yung pag-una ng pansariling interes kasi walang nangyayari sa ating bansa. Isang malaking kasinungalingan na naman to. Alam natin na matatag ang ating gobyerno, ang pamahalaang ang administrasyong Marcos Jr. Ito ay ginigiba lamang ng mga obstructionist na tulad nila. Malamang hindi nila nakikita anong ginagawa ng Pangulo dahil bulag sila. Nagbubulag-bulagan, nakapikit ang mata. Nakita na natin, sabi nga niya, marami na nagtatestify. Bakit? Ang Pangulo mismo ang nagpasimula ng pag-iimbestiga na ito. Hindi tulad nung nakaraang administrasyon, anong nakita niyong pagbuyanyang o pagbulgar sa mga ganitong klaseng anomalya. No. Nakita niyo po mga katambay? Nabig sa inyo merong attack dog Nakita niyo po yung attack dog. Sanay na sanay po sa kasinungalingan. Hindi po ba? Ano raw po ba nakita natin noong panahon ni dating Pangulong Duterte? Marami. Napakarami.
Hindi katulad ngayon. Ano ba nakita natin ngayon? Yung pera natin, tinatangay ng mga demonyong politiko at kaalyado yata sa gobyerno umano. Baka isa pa nga doon sa nagkakapera ng limpak-limpak yung nagsasalita. Hindi ba yung umaatake? Baka nga po yumaman na sobra yan umano Hindi ba? Yan po mga kabayan. Nakita nyo po, lahat po na sinabi ng Vice President, totoo po. Kaya nga lang po, matindi po kasi dahil meron taga-kahol. Siyempre, kung sino po yung amo noon, yun ang susundin. Ganun po ang aso di ba? Pag sinabi ng amo, attack! Di ba? Aatakihin ka niyan, attack. Di ba? Kaya nga lang po, hindi naman po tayo tangat bobot gago na hindi po natin alam ang mga pinagagawa po nila. Hindi po ba? Kaya ito po mga tambay. Kung yung hindi yata alam ni Claire Castro mga tambay na ang Pangulo ay merong adviser. May matinding adviser ang Pangulo. Bakit? Hindi niya nakikita pero naririnig niya. Di ba? Matindi. Kaya nga lang ang tatanungin po natin daw mga kabayan, yung adviser po ba? O yung ama niya na naririnig niya? Yung tatay niya? Anong oras kaya o anong panahon niya naririnig? Pagka kaya siya kargado umano ng pulburon? At bangag na bangag umano sa pulburon? Doon kaya niya nakakausap at naririnig ang tatay niya at yung mga sinasabing mga kaalyado pa ng tatay niya? Mga kabayan, at sasabihin mahirap Anong mahirap? Paano magiging mahirap? Yun nga po yung sinasabi natin Paano magiging mahirap mga kabayan? Magiging mahirap ba yung male-maleta na basura ang nakukuha nyo? Hindi po ba? At sasabihin na yung nangyayari na yan ay may nagpapatotoo niyan. Bakit? Trilyon ang pinag-uusapan Daan-daang bilyon ang pinag-uusapan na nawawala sa pera ng taong bayan. Mahigit 3 taon po yan. Mahigit 3 taon po. Mula nung pumasok po sila. Lalong-lalo po ang 19th Congress. Hindi po ba? Sabwatan. Kaya nga dinadivert nila ang issue. Hindi po ba? Kung kani-kanino nila dinadala. At ngayon, saan po nila dinadala ngayon? Pilit po nilang binubuksan naman ngayon ang issue nung nakarang administrasyon. Di ba? Dinadala naman nila ngayon saan? Sa mga usapin ng Parmali. Ano pa? Bubuksan na naman ang confidential fund issue ng Vice President. Samantalang lahat sila ay may confidential fund. Hindi po ba? Lalong-lalo ang presidente. Ubod ng laki. Hindi po ba? Kaya dito po mga tambay, lahat po ng sinabi ng Pangulo, mga bayan, ay nakakatakot. Nakakatakot po pagka mayroon pong ganitong Pangulo na iba na po ang naririnig. Nakakarinig na po na hindi pangkaraniwan, mga kabayan. At ang napakasakit, kung sino pa yung diktador na nagdaan sa kasaysayan ng ating bansa, yung pa ang naririnig niya. Sa bagay, tatay daw niya yun Kaya nakakatakot, di po ba? Nakakatakot po. Dahil nakakarinig na ito ng hindi po pangkaraniwan. Mga kabayan, yan po ba ang presidente? Ibang klase. Kumukuha ng idea at advice sa isang diktador na kanyang ama umano. At pinapayuhan pa siya. Mahirap Ibang klase itong Pangulo na ito. Mga kababayan, unbelievable. Kaya ang ating bansa, sinabi ng Vice President, ganyan ang ating bansa. Walang patutunguhan dahil inuuna ang pangsariling interes kaysa sa interes ng taong bayan. Hindi po ba? Siyempre, corruption Ano po ba ang interes? Kung magkamal, ubusin ang pera ng taong bayan. Yan ang mga interes nila magpayaman. At ngayon po kasi, talaga po sila'y kampi-kampi. Lahat po kasi ngayon ay corrupt. Magmula sa taas hanggang baba umano. Lahat po sila may issue po ng korupsyon. Lahat po ng ahensya ng gobyerno ngayon ay gumagawa umano ng korupsyon. Hindi po ba?
Kaya nga sinasabi, hanggang laylayan. Di ba? Sanay na sanay po yung sinasabing laylayan. Kaya ngayon, ano po? Hanggang laylayan. May korupsyon. Ganyan po katindi ang pinagdadaanan po natin. Kaya mga kabayan, kung gusto po nating mabago ang ating bansa, makiisa po tayo sa lahat po ng panawagan. Mahirap na po. Mahirap na po na itong Pangulo na ito, mga kabayan, ang ating pong pagkakatiwalaan. Iba na po ang kinakausap at iba na po ang kumakausap. Iba na po ang bumubulong. Ibang klase na po yan. Baka isang araw, bulungan siya ng tatay niya, magdeklar ka ng martial law. Patay kang bata ka. Hindi po ba? Baka isang araw, bulungan siya. Hindi po ba? Mahirap po yan. 3 taon, walang achievement. 3 taong walang achievement. Kaya pala, dahil sanay na sanay sa naririnig ng hindi niya nakikita. Unbelievable. Mas paniwalaan po natin ang Vice President. Mas kapani-paniwala po at magbibigay po ng magandang serbisyo ang isang Vice President. Komento po ni Kamanong, mga kababayan. Kaya po tayo mga kababayan, sa lahat po ng ikabubuti po ng ating bansa, mga panawagan po para po sa ikabubuti, ay tayo po'y makaisa at makisama para po makabangon at makabalik pang muli sa pagkakalugmok at sa maiyahon po sa basurahan at sa kumunoy ang ating bansa. Napakarami na pong pera ang nalustay at karamihan ay napunta pa sa kanila at sa kanilang mga bolt umano, mga kababayan. Yan po mga kababayan, ang issue po, nakalat na po yan sa social media, mga kababayan. Ang isang presidente na meron po pala itong katangian, lalong-lalo yata kung sobra-sobra ng pulburon sa katawan. Hindi kaya? Thank you po mga tambay. Sana gusto po ng ating tambay mga kababayan sa YouTube at TikTok. At sa mga subscribers po natin, maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo. At ganoon din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po sa inyo lahat. Thank you po. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, maraming salamat din po. At yung dasal at panalangin po natin mga kababayan, tuloy-tuloy lang po tayo para po maingatan ang ating Vice President at ang dating Pangulong Duterte at ang pamilya Duterte ay maingatan po sila sa kapahamakan, mga kababayan. At madugtungan po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo at makalabas na po siya sa lalong mabilis. Thank you po sa inyo pong mga dasal, mga kababayan. At ganoon din po mga tambay, tayo po ay mag-ingat at magdasal na tayo po ay maingatan at ang ating buong sambahayanan. Thank you po mga tambay. Sa muli, paalam. Bye-bye. Ingat po.